Okay po, sige po, mag-start na tayo. Uh, Whenever there is two or three who are gathered in His name, I will be there in their midst. So, mag-start na po tayo. It's 6:07 in the morning na po. Okay? Good morning po sa ating lahat na palaging sumusubaybay sa ating daily morning devotion. Happy New Day Tuesday po sa ating lahat. A day to choose wisely. So ang pagpapala po ng Pang-apong may kapal ay sumaating lahat. Nais ko po sana na bago tayo magsimula ng ating devotion ay basahin po natin yung ating reference verse na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 13 verses 1 to 19. Kasi po very emotional and disturbing ang passage na ito sa Bible. Kasi ang involved dito yung mga anak ni King David. And bago po tayo magsimula, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Diyos na pinupuri, pinasasalamatan, at Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, ang aming Savior. Maraming salamat po, O Lord, sa patuloy na paggagabay mo sa amin, sa aming mga ginagawa, sa aming buhay, at ganoon din po sa mga pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga minsan kami ay nagkakamali at patuloy mo pa rin kaming ginagabayan, O Lord. Sa umagang ito, Lord, Ikaw po ang manguna. Let your Holy Spirit guide us upang muling pag-aralan ang iyong salita na magbibigay sa amin ng nourishment sa buong araw na ito, O Lord. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang malaman namin ang mga salitang gusto mong ipabatid sa amin, O Lord. Maraming salamat po. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sino-sino po ba yung kung sinisimulan niyo ng basahin itong reference verse natin? Sino-sino po ba yung mga karakter na involved dito sa ating passage? Ang main character po dito is si Amnon, yung eldest son ni David kay Ahinoam. And then, andito rin po si Tamar, yung half-sister ni Amnon. Siya po ay isang napakaganda at inosenteng half-sister ni Amnon. At andito rin po si Jonadab na pamangkin ni David na anak ng kanyang brother. Si Jonadab po dito described as rude or cunning men. Then of course, kung tutuloy-tuloy natin yung mga verses, andito din po si Absalom at saka si David. Now, nung nabasa niyo po yung ating reference verse, ano ang unang pumasok sa inyong isipan? This passage reminds us that the Bible does not hide the reality of human sin. Kasi po sa panahon ngayon, we often hear stories of abuse, manipulation, and broken families. Sa mga balita, sa social media, and even within communities. Today, let us not turn away from this difficult story. Instead, let's ask, what is God teaching us through this pain? And how can we guard our own hearts so we don't walk
the same path na nangyari kay Amnon. Now, let's discuss who and what represents some of the character. Una-una po si Amnon, yung eldest son ni David. Si Amnon become obsessed with Tamar, yung kanyang half-sister. So instead of controlling his desire, he planned deception. Nagpanggap na may sakit para mapupunta niya si Tamar sa kwarto niya. Inabuso niya si Tamar. After that, he rejected her and shamed her. Sino ba si Amnon ngayon? Amnon represents a person controlled by wrong desires. Follow feelings without self-control. Ang iniisip niya, kapag gusto ko, makukuha ko. Si Amnon po ay sumasagisag sa mga taong may power, may influence o privilege. Pero ginagamit nila ito para samantalin ng iba, lalo na yung may hina o walang laban. Si Amnon din ay anak ng isang hari, isang prinsipe. He had authority and status. Parang yung mga abusadong boss, yung mga political leaders, hindi naman siguro lahat. Yung mga social media influencer, and even yung family members, kagaya ni Amnon, who use their position to manipulate or abuse others, take advantage of someone weaker, younger, or more vulnerable. Si Amnon po listens to wrong influences, surround himself with bad advice, justify actions because may nag-suggest naman follow toxic peer pressure. Nakinig siya kay Jonadab. Jonadab is, I believe, mautak ito but his wisdom was misused. Tandaan natin pa, being smart is not the same as being righteous. Ang maling kaibigan ay magtutulak sa atin sa maling desisyon. So, Amnon is not just a historical person. He represents attitudes, behaviors, and mindsets that still exist in our present society. Jonadab may not exist today, but his attitude and influence are very common. Nasaan ba si Amnon ngayon? Nasaan ba si Jonadab ngayon? He is in the system. Corrupt leadership, abusive environment. Sometimes he is the community's toxic culture. And honestly, he can also be in our hearts when we allow wrong desires to grow unchecked. Minsan, hindi natin napapansin but the story is not just about someone out there. It can also be about us. Kapag hinayaan natin tumubo yung maling pagnanasa sa puso natin, kahit maliit lang sa simula, it can slowly take control. Unti-unti, it affects how we think, how we see others, and how we make decisions. From pure intentions, nagiging selfish. From respect, nagiging objectification. From discipline, nagiging impulsive. Kapag ang puso natin, hindi natin ginabayan ng tama, we start justifying
things we once knew were wrong. Sinasabi natin, okay lang to, wala namang makakaalam eh. O kaya, deserve ko naman ito eh. Pero the truth is, unchecked desires don't stay hidden forever. They lead to actions, and actions have consequences. Hindi lang tayo ang naapektuhan nito, kundi pati yung ibang tao nasa paligid natin. Minsan, hindi tayo yung gustong gumawa ng mali eh. Pero napipilitan tayo dahil sa impluwensya ng iba. May mga kaibigan nagsasabing, okay lang yan, walang makakaalam. Kaya napapasabay tayo. Dahil siguro ayaw nating mapahiya o ayaw nating maiwan sa mga barkada, kaibigan, pumapayag tayo kahit alam nating mali. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi kayo tutulak sa mali. Hindi ka nila ilalagay sa sitwasyon na mapapahamak ka emotionally, spiritually, or even physically. Kung pinipilit ka nilang gumawa ng mali, tanungin mo, kaibigan ba talaga kita or influence lang? Sa panahon ngayon, halos araw-araw, naka-expose tayo sa social media. Scroll dito, scroll doon. Pero hindi lahat ng napapanood natin na nababasa natin tama o healthy. Minsan, ang advice na nakikita natin or online, nakaka-entertain. Pero nakakalaso ng isip at puso natin. Tandaan natin, hindi lahat ng sikat na tama. Hindi lahat ng viral totoo. At hindi lahat ng advice online ay dapat mong sundin. Just because maraming likes or views doesn't mean it's good for you. So ngayon, ano dapat natin gawin? What can we do? We must guard our heart. Bantayan natin yung puso natin. Don't just manage your actions. Guard our heart. Kailangan bantayan natin kung ano nangyayari sa loob ng puso natin. Kasi ang totoo, bago mo pa gawin ito, nagsisimula muna ito sa isip at sa desire. Kaya ang tanong sa atin, ano ang laman ng puso mo ngayon? Ano ang lagi mong iniisip? Ano ang pinapasok mo sa mind at emotions mo? Kaya na mahalaga na be careful of what we watch and follow. Hindi lahat ng uso ay tama. Pray for pure thoughts. Humingi tayo kay God ng malinis na isip at puso. Learn self-control. Hindi lahat ng gusto natin dapat sundin. At higit sa lahat po, tandaan natin na hindi natin kailangan labanan mag-isa ito. We can surrender those desires to God. Ibigay natin sa Kanya yung mga bagay na nahihirapan tayong kontrolin. Sabihin natin, Lord, hindi ko kaya mag-isa, linisin mo ang aking puso. Second thing that we can do is use our influence for good. Gamitin po natin ito sa tama. Kasi lahat tayo may influence. Hindi mo na kailangan maging sikat or maraming followers para magkaroon ng epekto sa iba. Kahit ang isang simpleng estudyante, may mga taong nakatingin sa inyo. Friends, classmates, teachers, family. Yung mga sinasabi mo o ginagawa mo at pinapakita mo, may impact din yan sa kanila. Minsan, hindi natin napapansin. Pero pwede tayo maging dahilan kung bakit sila mapapalapit sa tama o mapupunta sa mali. Kaya, importante na maging intentional tayo sa influence natin. Anong dapat natin gawin? Don't encourage wrong behavior. Huwag tayong makisabay sa mali para lang makasama. Minsan, kailangan natin gumawa ng tama para
para lalo tayong matanggap. Kasi yung mali, minsan parang nalilis tayo eh. Be friend who says, mali yan. Ang tunay na kaibigan, hindi lang sumasabay. Nagko-correct din, nagtatama. Minsan, mahirap magsalita, baka ma-judge ka o mawalan ka ng kaibigan, pero mas mahalaga yung katotohanan kaysa sa temporary acceptance. Be that one friend na may lakas ng loob na magsabi na mali yan. Speak truth, not pressure. Sa mundo ngayon maraming pressure. Try mo lang, okay lang yan. Lahat naman gumagawa niyan eh. Pero bilang followers ni Christ, we are called to speak the truth, hindi para mag-condemn, kundi para mag-guide at magmahal. Tandaan natin, your influence is a gift. Huwag natin itong gamitin para magdala sa iba sa mali. Bagkus, gamitin natin ito para magdala sa tama. Lastly, run to God. Lumapit tayo sa Diyos. Sa totoo lang, kahit pilitin natin, mahirapan tayong mamuhay ng tama sa sarili lang natin eh. Yung aasahan lang natin, yung lakas natin. At the end of the day, we all need God's help. Hindi lang siya option. Siyang kailangan natin araw-araw. Kaya ang kailangan natin gawin, we have to pray daily. Hindi lang kapag may problema, gawin natin habit ang pakikipag-usap kay Lord. Kahit simpleng prayer lang, yung honest, yung real, at yung galing sa puso. Read the Bible. Ang Word of God is our guide para dalhin tayo sa tama. Dito tayo natututo kung paano mamuhay, mag-isip, at mag-decide ayon sa kalooban niya. And then, ask God to change our heart. Hindi lang actions ang kailangan nating baguhin, pati puso natin. Sabihin natin, Lord, baguhin mo ako from the inside. Kasi kapag nabago ang puso, susunod na ang actions. Kaya sa bawat struggle, sa bawat temptation, sa bawat kahinaan, tumakbo tayo papunta sa Diyos. Hindi palayo sa Kanya. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin. Parang 4 lang ang nakita ko nandito sa atin ngayong umaga. Morning po. So before we end, let's have a short prayer po. Lord, salamat po sa paalala mo sa amin today. Forgive us kung minsan naging tulad kami ni Amnon when we followed wrong desires, or naging tulad ni Jonadab, giving or listening to wrong influence, or when we stayed silent kahit alam naming may mali. Lord, change our hearts. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit mahirap. Teach us to respect others, to protect, not to harm, and to be a voice of what is right. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig at ng katotohanan. Help us live our life that honors you. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa ating ngayong umaga. And magkita-kita po tayo ulit bukas. Maraming salamat po. Goodbye for now.